Okay guys, sagutin natin yung tanong ng ating kapwa backyard. Hindi naman kapwa backyard, kumbaga magpaplano pa lang daw siya. So sasagutin po natin kung alin daw mas madaling alagaan at mabilis kumita. So fattening ba or sa inahin? So may ginawa na akong video dun guys eh. Pero sige, ulitin natin, baka hindi niya napanood. So yun po yung tanong niya. Ano ba mas mabilis kumita at mabilis alagaan? So, unang i-explain ko guys yung sa fattening, kung paano alagaan at paano kabilis kumita. So, ito guys, disclaimer, ito po ay based po ito sa experience ko. Dahil ako nagsisimula din ako sa 10 fattening bago ako naginahin. So, sa fattening guys, ganito lang naman yung ginagawa ko nung nag-fattening ako pag 10. Bumibili ako ng biik, laging 10 po yan, binibili ko. So, iba-iba kasi ang presyo sa bawat lugar. So hindi na natin pag-usapan yung price, basta yung mabilis kumita tsaka madaling alagaan, yun alin sa doon sa dalawa, sa inahin ba o sa fattening. Sa fattening guys, maganda lang yung sa 10. Siyempre sa 10 dapat maganda yung saktuhan lang, sakto yung kulungan sa 10. Hindi masikip, hindi rin maluwag. So hindi ko rin alam kung nakalimutan ko po kasi kung anong size po talaga sa tamang size ng kulungan sa 10, kasi matagal-tagal nakalimutan ko, matagal-tagal na rin ako hindi nag-fattening. So sa fattening guys, pagkabili mo ngayong araw nakabili ka ng biik, so magbilang ka niyan simula 3.5 to 4 months. So sa fattening walang masyadong procedure, tamang pakain lang, tamang linis, dapat monitor lang sa panahon, yung kumainit ba, paliguan, kung taglamig naman hindi na kailangan. Tamang pakain, basta tamang pakain, saka siyempre pure feeds po tayo guys kapag bintahin yung alagaan natin, dahil para mabilis ang laki, quality yung baboy, so tuloy-tuloy yung paglaki. So sa fattening po yun, ganun lang po kasimple sa fattening. Pakainin mo ng maayos. Yung vitamins sa fattening, no need na po yan. Totoo lang, yung iba kasi nag-i-inject pa ng vitamins, dagdag expenses lang po yan guys. Kapag nagpapatining ka, tama yung pakain mo, tama yung management mo, lalaki at lalaki po yung mga baboy. Bira lang po magkakasakit. Ito pa sa fattening guys, hindi basta-basta nagkakasakit, dahil matibay na po sila sa mga bakterya. Excuse me. Matibay na po yung resistensya nila, kaya na nilang labanan kung ano man yung mga bakterya, unlike sa mga biik, mahina sa bakterya. Ang sa mga fattening guys, 1 month, 2 months, matibay na po yan. Hindi na po basta-basta nagkakasakit yan. Kaya na nilang protektahan yung sarili nila sa bakterya. So, ganun po yung fattening guys. So, 3.5 to 4 months, kumita ka na guys. Balik na puhunan, kumita ka pa. Basta ito lang advice ko sa inyo guys, nasa tamang timing din po ang pagpa-fattening. So, tulad ngayon, hindi maganda ngayon, ano ngayon? June, May, June. July, August, September, October. Yan po yung 4 na buwan na yan guys, ay medyo problema sa pagbenta at problema sa price. Medyo mababa ang presyo, mahirap pa magbenta. So, yan na yung problema sa fattening. Kapag mali ka ng timing sa pag-aalaga. So, dapat timing rin. So, dapat ang tamang timing na harvest, December, tsaka January. Sa sunod na year, ang pinakamagandang harvest is May, tsaka June. Maabot ng June. So, dyan yung maganda yung price. Hindi ka mahirapan magbenta ng yung mga produkto ng baboy. Hindi ka mahirapan dyan, tsaka maganda ang presyuhan. Tsaka yung December tsaka January, maganda ang presyuhan dyan. Dapat ganyan lagi ang harvest na buwan.
guys, para hindi kayo malulugi. Kahit mahal ng feeds, basta ganyan yung buwan. May video na ako dyan, pinapaliwanag ko. Yan ang magandang harvest, saka mabilis kumita at siguradong kita po talaga. So 3.5 to 4 months harvest na, may kinikita ka na sa fattening. Ganun lang guys sa fattening. Puhunan lang, okay na. Basta may puhunan ka, mag-fattening ka. Kung malaki lang naman yung puhunan mo, mag-fattening ka na lang. Pero yun ang tulad ko, sana sa tamang timing. So yun lang guys. So, hindi na ganun ka dami yung procedure sa pagpapatining. 3.5 months to 4 months, kumikita ka na. So sa inahin tayo. So sa inahin, sa biik muna tayo magsimula kung gawin nating inahin. So kapag biik, guys, sa pag-iinahin, magbilang ka ng 7.5 to 8 months. So ganun katagal. Bago mo siya bulugan, dapat 7.5 to 8 months. So nabulugan na, halimbawa ng 8 months. So nabuntis. So maghihintay po ulit tayo ng 114 days. So kulang-kulang lagpas 3 buwan. Tsaka parang 4 na buwan na rin yung paghihintay natin. So plus 1 month sa biik bago mawalay. So bali 5 months. So yun po yun guys. Palagay na lang natin na 1 year bago manganak. Simula pagkaanak hanggang manganak 1 year. Palagay na yung 1 year. So 1 year yun guys bago manganak ang inahin. So sa unang panganak hindi ka pakikita niyan. Hindi pa rin balik ang buo ang puhunan dyan. Sa pangalawa, hati na yan. May kita ka ng kalahati. Yung kalahati, medyo yun na po yung puhunan. So, saka ka pa kikita. So, 1 year and a half bago ka kikita sa pag-iinahin. So, i-compare lang natin guys. Nasa inyong, ang sa akin lang, base sa experience ko, yun talaga ang kalakaran sa pag-alaga ng fattening tsaka sa inahin. So balik tayo sa inahin. 1 year and a half saka ka pa kikita. So sa fattening guys, 3.5 to 4 months kumita ka na. So i-compare natin sa gawing inahin, 1 year and a half. So nakailang alaga ka na ng fattening nun? 4. So 4 na beses ka na kumita. Sa pag-iinahin, hindi pa. So, ganun din naman. Kahit sabihin mo natin 1 year and a half na. Yan. Tapos, sabay natin sa fattening. So, ang sa fattening guys, sabi ko sa iyo, sigurado ang kita kapag nasa tamang timing ang harvest. Sinabi ko na kung ano yung buwan, yung pinakamahal na live weight, tsaka hindi mahirap magbenta. Yun lang naman yung problema sa fattening. Mahirap magbenta, mababa ang price. Kaya nga, tinuturo ko sa inyo yung tamang timing ng harvest. So, 4 months uli. Maghintay ka ng 4 months, tsaka manganganak uli si Mama Pig. So, 114 po kasi yun guys. So, plus 1 month dahil palagay natin 5 months kasi isang buwan yung dumididi bago iwalay. So, 5 months. So nagpatining ka, kahit isabay natin sa patining, 3.5 sa patining, bibili ka lang ng biik to 4 months, kumita ka na. Sa pag-iinahin sa biik, hindi ka pa sigurado dahil maraming problema sa pag-iinahin. Hindi po ako nagdi-discourage guys ha. Kumbaga kinikwento ko sa inyo kung ano yung experience ko, kung ano talagang sistema sa pag-iinahin. So yun guys, sa pag-iinahin, hindi pa tayo sure. Dahil unang-una, masilan ang mga inahin. Maraming problema. May maraming procedure. Maraming gastusin. So, pag nanganak, kailangan nakapokus ka. Dapat hands-on ka dapat sa mga pag-inahin. Sa fattening, pagkatapos mo linisan, pakain, pwede mo na iwan yan. So, ganun din naman sa inahin. Kung buntis, pwede mo iwan yan. Iwan, pakainin, linis. Kung pag nanganak, hindi mo basta-basta iwan yan.
dahil may posibilidad na maipit, may posibilidad na madaganan sa inahin. So isa pa, nagkakasakit lagi ang inahin kapag hindi tama yung procedure, hindi tama yung management. Nagkakasakit yung mga biik. Ilan na lang yung piraso pagdating ng pagwawalay ng mga biik. So hindi talaga perfect. Pero na lang, napakagaling mo na, pero kahit na, kasi may problema talaga sa pag-inahin na hindi mo gusto, hindi mo kagustuhan, gawa ng kalikasan. Tulad sa akin, dalawa yung inahin ko na kahit anong management ko, ganda ng management ko, yung kalikasan na po yung dahilan kung bakit na-stress yung inahin natin. Kapag na-stress ang inahin natin na buntis, apektado po ang mga biik. So yun po yung nangyari sa akin, dahil makailan lang nagkaroon dito ng hindi magandang panahon, kulog, kidlat, lakas ng ulan, lakas ng hangin. So na-stress yung dalawa kong inahin. So nawala yun. Yung isa nanganak ng dalawa lang, yung isa wala po talaga. Wala talaga akong na-income doon. So lugi po ako, mga 80k din yung nawala sa akin noon sa dalawang inahin. So walang kasiruduhan sa inahin. So yun guys, hindi ko kayo dinidiscourage. Sinasagot ko lang po yung tanong kung alin ba mas maganda alagaan. Mas madali alagaan, saka mas mabilis kumita. Take note guys, ang pinag-uusapan natin, mabilis kumita tsaka madaling alagaan, alin po ba, patining o inahin. So kinuwento ko na sa inyo guys yung experience ko. Disclaimer sa mga professional dyan, ito po ay hango lamang sa aking experience, tsaka talaga namang matagal ko pong experience na ito. So yun guys, nasa inyo kung magpatining ba kayo or mag-inahin. So pahabol guys, mas okay kung mag-inahin ka tapos ikaw yung magpatining sa anak. So yun ang pinaka the best guys. So yun rin yung plano ko. Wala lang akong pag-uutangan na puhunan. So yun lang guys, sana nakatulong po. Maraming salamat. Please pa-share po para yung mga nagtatanong, yung mga magpaplano, kahit paano may idea sila galing sa mga taong nakaka-experience sa sitwasyon. So malaking tulong po sa kanila yan, lalo na sa mga baguhan. So maraming salamat. Happy farming everyone and God bless.